Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? Huminga ng malalim at biglang binabaan ang tono ng boses. Kukunan ko kayo ng lakas ng loob para harapin ang isang bagay na karamihan sa atin ay ayaw tanggapin, ayaw pag-usapan, pero pahinto ng kaunti. Boses na parang nagsasalita sa loob ng madilim na kwarto. Alam nyo ba na ang hindi pag-alaga sa amoy ng ating kilikili ay hindi lamang nakakahiya, maaari pa itong magdulot ng mga sakit na hindi natin inaasahan. Minsan may nakilala akong tao na isinawalang bahala lang ang bahagya pang amoy ng kanyang kilikili. Sa una, iniisip niya na baka lang pawis lang iyon, na normal lang. Pero hindi po. Unti-unti itong lumala, ang amoy ay naging mas matapang, hanggang sa mausukan na siya ng kanyang mga kasama sa trabaho, sa paaralan, kahit sa pamilya niya. Ang ilan pa ay nagkakaroon ng pangangati, pamumula, at kahit mga bukol dahil sa mga bakterya na lumalaganap sa basa at hindi malinis na kilikili. Bumibigat ang boses, hindi po biro ito. Kapag pinabayaan natin ang amoy na ito, maaari itong sirain ang ating mga relasyon, ang ating pagkakataong makipag-usap sa iba, at lalo na ang ating sariling pagpapahalaga sa sarili. Ngunit huwag kayong matakot ng labis dahil ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang lakas na makakatulong sa atin laban sa problemang ito. Isang gamot na hindi mabibili sa parmasya, kundi galing mismo sa kalikasan na ating kasama araw-araw. Ito po ay ang halamang gamot na langis na pinaghalo sa kalamansi o lemon. Boses na naging mas mainit at payak. Una po, alamin natin kung bakit nga ba may masamang amoy ang ating kilikili. Ang ating mga kilikili ay puno ng mga glandula na naglalabas ng pawis, at ang pawis mismo ay walang amoy. Ngunit kapag ang pawis ay nakipag-ugnayan sa mga bakterya na nasa ating balat, doon po nagmumula ang hindi kanais-nais na amoy. Dagdag pa rito, ang mga kemikal na nakapaloob sa mga komersyal na deodorant o anti-transparent na binibili natin sa mga tindahan ay minsan pa nga ay nagdudulot ng pangangati, lalo na sa mga taong may sensitibong balat. Kaya naman ang halamang gamot na handa nating gawin ay napakahalaga dahil ito ay ligtas, mura, at epektibo. Ngayon naman po, harapin na natin ang prosesong paggawa nito. Hindi po ito mahirap, kailangan lang natin ng tamang mga sangkap at pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Mga sangkap na kailangan: isang kutsarita ng purong halamang gamot na langis, maaari po itong maging langis ng niyog, langis ng oliba, o kahit langis ng castor. Lahat po nito ay may mga katangiang nakakapagpatigil ng amoy at nakakapaglinis ng balat. 2 piraso ng sariwang kalamansi o lemon, mas mabuti po kung hinog na at sariwa para maraming katas. Isang malinis na maliit na garapon o bote na maaaring isara ng mahigpit para mapanatili ang kalinisan at bisa ng ating gamot. Isang maliit na salon o kadkuran para sa katas. Isang malinis na kutsara para sa paghahalo. Boses na mas detalyado at tahimik. Ngayon na mayroon na tayong lahat ng kailangan, simulan na natin ang paggawa. Hakbang 1, paghanda ng mga bunga. Kumuha po tayo ng 2 piraso ng kalamansi o lemon. Hugasan po natin ito ng mabuti gamit ang malinis na tubig at banlawan ng maigi, baka po kasi may dumi o kemikal na nakadikit sa balat nito. Pagkatapos hugasan, patuyuin po natin ng maigi gamit ang malinis na tuwalya o tela para hindi po madagdagan ng tubig ang ating timpla. Hakbang 2, pagkuha ng katas. Kumuha po tayo ng salon o kadkuran, ilagay po natin ang 1 piraso ng kalamansi o lemon sa ibabaw nito at pisilin ng dahan-dahan para makakuha ng katas. Pwede rin pong hatiin muna ang bunga sa 2 bago pisilin para mas madaling makakuha ng maraming katas. Ibuhos po ang katas sa ating malinis na garapon. Ulitin po natin ito sa 2 piraso ng bunga hanggang sa makakuha tayo ng humigit kumulang na kalahating kutsarita ng purong katas ng kalamansi o lemon. Hakbang 3, pagdaragdag ng halamang gamot na langis. Ibuhos po natin ang 1 kutsarita ng halamang gamot na langis sa garapon na may katas ng kalamansi o lemon. Pagkatapos ay isara po natin ng mahigpit ang takip ng garapon at ihalo ng mabuti sa pamamagitan ng pagpapayak o paghagod ng dahan-dahan ang garapon. Siguraduhin po na lubos na natunaw at naghalo ang 2 sangkap. Hakbang 4, pag-iimbak. Ilagay po natin ang ating ginawang gamot sa malamig at madilim na lugar. Maaari po itong sa loob ng ref o sa isang kahon na hindi tinatablan ng sikat ng araw. Maaari po itong tumagal ng hanggang sa 1 linggo kung maayos na inaalagaan at iniimbak. Pero tandaan po, kung napansin ninyong nagbago na ang kulay o amoy ng timpla, itapon na po agad ito at gumawa ng bago.
Boses na naging mas masigla at kumbinsido. Ngayon naman po, paano nga ba gamitin ang ating ginawang gamot? Narito po ang tamang paraan. Pagkatapos nating maligo at linisin ang ating mga kilikili ng mabuti gamit ang sabon at tubig, patuyuin po natin ng maigi gamit ang tuwalya. Huwag po tayong magmadali dahil ang basa na balat ay mas madaling kapitan ng bakterya. Kumuha po tayo ng kaunting timpla gamit ang ating daliri o isang malinis na cotton ball at ipahid ng pantay-pantay sa ibabaw ng ating kilikili. Hayaang matuyo ng natural. Huwag po tayong magsuot agad ng damit hanggang sa ganap na matuyo ito para hindi po maipan ang kahalumigmigan. Bago matulog sa gabi, isa pa hong mahusay na oras para gamitin ito ay bago tayo matulog. Bago humiga, linisin muli ang ating kilikili, patuyuin, at ipahid ang gamot. Sa oras na natutulog tayo, ang mga katangian ng halamang langis at kalamansi o lemon ay mas nakakapagtatrabaho para linisin ang ating balat at puksain ang mga nakakapagdulot ng amoy na bakterya. Ngayon po, alamin natin ang mga benepisyo na makukuha natin mula sa ganitong halamang gamot. 1. Nakakapagpatigil ng amoy. Ang kalamansi at lemon ay may mga katangiang acidic na nakakapagpatay ng mga bakterya na sanhi ng masamang amoy. Samantala, ang halamang gamot na langis ay nakakapagbasa-basa sa balat at nakakapigil sa labis na pagpapawis. 2. Ligtas sa balat. Hindi tulad ng mga komersyal na produkto na may mga kemikal, ang ating timpla ay gawa sa natural na sangkap kaya hindi po ito kadalasang nagdudulot ng pangangati o pangangati sa balat. Pero tandaan po, kung mayroon kayong napakasensitibong balat, subukan muna po sa maliit na bahagi ng balat bago gamitin sa buong kilikili. 3. Mura at madaling makuha. Ang mga sangkap na kailangan ay madaling mabili sa palengke o tindahan, at hindi naman po mahalaga ang halaga nito kaya naman po ang lahat ay makakapaggawa at makakapagbenepisyo nito. 4. Nakakapagpapakinis ng balat. Ang mga bitamina na nakapaloob sa kalamansi at lemon ay nakakatulong para gawing mas makinis at matingkad ang balat ng ating kilikili. Samantala, ang halamang langis ay nagpapalusog at nagpapabata ng balat. 5. Walang artipisyal na amoy, hindi tulad ng mga deodorant na may matapang na pabango na minsan ay sumasabay pa sa amoy ng pawis. Ang ating gamot ay may natural na banayad na amoy na hindi nakakasakit ng ilong. Boses na bumalik sa bigat at pagbabala. At muling babala ko po sa inyo, hindi po natin pwedeng balewalain ang masamang amoy ng kilikili. Maaari po itong magdulot ng pagkakahiya sa harap ng iba, pagkawala ng kumpiyansa sa sarili, at kahit na mga problema sa kalusugan tulad ng impeksyon sa balat. Huwag po tayong maghintay hanggang sa lumala pa ang problema. Simulan na po natin ang paggamit ng ganitong natural na paraan ngayon pa lang. Boses na naging mas mainit at pagpapasigla. Kaya naman po, mga kaibigan, ngayong alam na natin ang paraan, huwag na po tayong mag-atubiling subukan ito. Gawin po natin ang ating sariling halamang gamot na langis na may pinigang kalamansi o lemon, at maramdaman natin ang pagbabago sa ating mga kilikili. Malinis, walang amoy, at malusog. Boses na mahinahon at makatao. Mga kaibigan, maraming salamat po sa pagtutok sa ating voiceover blog na ito. Sana po ay natutunan ninyo ang mahalagang impormasyong ibinigay ko ngayon. Tandaan po, ang kalusugan ng ating katawan ay nasa ating mga kamay, at ang mga sagot sa maraming problema ay matatagpuan lang naman sa kalikasan na ating sinasakupan. Gusto ninyo bang malaman pa ang iba pang natural na paraan para alagaan ang iba pang bahagi ng ating katawan? Maaari ko pong ibahagi sa inyo ang mga ito sa susunod na ating pag-uusap. Kung nagustuhan mo ang vlog na ito, paki-like ang subscribe po para updated po kayo sa mga susunod po nating video na puro ng tulong sa may mga problema at kung paano maiwasan ang sakit sa ating katawan. Hanggang sa muli.